A blessed Tuesday morning po sa bawat isa. Good morning, good morning, good morning. Tayo po ay dadako ulit sa ating morning devotion. Ayan. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa oras na ito, sa araw na ito, at sa pagkakataon na kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Patuloy mo po nawa kami samahan, Ama, sa aming gawain na ito. Patuloy mo pong basbasan ng bawat isa sa amin, ang mga nakakasama namin online, mga nanonood ng replay ng live na ito, na patuloy mo pong gabayan, buksan ang aming puso at isipan, at tulungan mo, Panginoon, na maunawaan namin ang lahat ng mga salita mo na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Gayon din po, Panginoon, gabayan mo ang iyong lingkod na siyang magbabahagi nito. Kasiyahan mo po ako ng iyong banal na spirito at tulungan mo, Panginoon, na maibahagi ko ang iyong mga salita ng may karunungan at kalinawan. Gayon din, Panginoon, patuloy namin dinadalangin ang lahat ng mga mahal namin sa buhay na nasa trabaho, nasa paaralan, o ano man ang kanilang pinagkakabalahan sa araw na ito, sa oras na ito. Ikaw po nawa ang sumama sa kanila at mag-iingat sa kanilang buhay, at tulungan mo, Panginoon, na sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. Gayon din, Panginoon, patuloy din namin dinadalangin ang lahat ng mga kapatiran at mga mahal namin sa buhay na dumaraan sa mga pagsubok at mga pagkakasakit. Ikaw po nawa ang humaplos sa kanila at patuloy na magpagaling sa kanilang mga karamdaman at patuloy na magkaloob sa kanila ng kalakasan at kasiglahan, Panginoon. Dinadalangin din namin na mapagtagumpayan nila ang lahat ng mga pagsubok na kanilang pinagdaraanan. At Ama, tulungan mo, Panginoon, na ang aming puso at isipan ay laging maging karapat-dapat sa iyong paningin, sa iyong harapan, Panginoon. Kung meron mang karumihan o anumang pagkakasala, Panginoon, na aming nagagawa, patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo at tulungan mo, Panginoon, na kami ay lumakad ng tuwid sa iyong harapan. At muli, Panginoon, ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. A blessed morning po ulit sa bawat isa. Good morning kay Ading Shirley. Ayan. At sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. Ayan. At sa umagang ito, ang ating morning devotion ay may pamagat na no such thing as ordinary. Ayan. No such thing as ordinary. So, dito sa ating morning devotions parang sinasabi na walang ordinaryo, no? Ibig sabihin lahat special. Yan. At ang ating teksto ay matatagpuan natin sa Hebreo kapitulo 11 versikulo 1 at saka versikulo 32 hanggang 40, or Hebrews chapter 11 verse 1, tapos verse 32 to 40. Ayan, babasahin ko po sa English. Yung nasa 11 verse 1, sabi niya, "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." Ayan, ito yung pagka tinatanong, ano ba ang faith? Ang faith, no, is confidence o yung kapanatagan o yung tiwala, no, na sa mga bagay, no, na hino-hope mo o inaasahan mo, at katunayan, assurance, no, sa mga bagay na hindi mo nakikita. So yun yung faith, no, na dinescribe dito sa Hebrews 11:1. At sabi niya rito sa 32 hanggang 40, sabi niya, "And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, Barak, Samson, and Jephthah, about David and Samuel, and about the prophets, who through faith conquered kingdoms, administered justice, and gained what was promised, who shut the mouths of lions, quenched the fury of the flames, and escaped the edge of the swords, whose weakness was turned to strength, and who became powerful in battle and routed foreign armies. Women received back their dead, raised to life again.
there were there were others who were tortured, refusing to be released so that they might gain an even better resurrection. Some faced jeers and flogging, and even chains and imprisonment. They were put to death by stoning. They were sewed in two. They were killed by the sword. They went about in sheepskins and goatskins, destitute, persecutions, and mistreated. The world was not worthy of them. They wandered in deserts and mountains, living in caves and in holes in the grounds. These were all commended for their faith, yet none of them received what they had been promised, since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Ayan. Napakaganda, no? Napaalala sa atin. Basbasan nawa ng Panginoong Diyos ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Dito binanggit yung mga mga heroes of faith, yung mga mananampalataya, no, na nagbuwis ng kanilang buhay para manindigan sa katotohanan at sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dito pinakita nila yung kanilang pananampalataya. Gayunpaman, no, sabi dito sa dulo, no, sabi niya, they were all commended for their faith, sabi niya. So, sila ay nare-recognize, no, kinikilala yung kanilang pananampalataya, yet none of them receive what they have been promised. Kumbaga, kahit kinikilala dito sa mundo, yung kanilang pananampalataya, yung kanilang paninindigan, yung kanilang kabutihan, ang mundong to hindi sila na-rewardan, no? Pero sabi niya dito sa dulo, no, yet sabi niya, since God had planned something better, no, for us, so that only together with us would they be made perfect. So ito ay lahat na sa plano ng ating Panginoong Diyos. So dito man sa mundo, hindi man nila makuha, no, yung masarap na buhay, na hindi man nila nakuha yung masarap na buhay dahil sa nanindigan sila sa salita ng ating Panginoong Diyos. Pinakita nila yung kanilang pananampalataya. Pero alam natin, no, na ang Panginoong Diyos ay merong magandang plano para sa kanila, hindi lamang sa buhay na ito, no, after this life, no. And hindi rin natin alam, no, dahil ang Panginoong Diyos, etong mga tao na ito, no, na kanyang ginamit, no, nung panahon nila, hindi naman nila naiisip na hanggang ngayon na pag-uusapan natin sila o kinikilala natin at ginagawang halimbawa yung pananampalataya na meron sila, no. So nung nabubuhay sila rito, hindi naman nila narinig, no. Ngayon hindi nila naririnig na ngayon yung pasasalamat ng mga tao na sila ay naging mabuting halimbawa, no, nagiging kalakasan ng ating pananampalataya, pero ang Panginoong Diyos ang nagplano nito para sa kanila. Katulad nito nga nasa ating morning devotion na si Anita, no. When Anita passed away in her sleeps on her 19th birthday, the quietness of her departure reflected the quietness of her life. A widow, she had been devoted to her children and grandchildren and to being a friend to younger women in the church. Anita wasn't particularly remarkable in talent or achievement, but her deep faith in God inspired those who knew her. When I don't know what to do about a problem, a friend of mine said, I don't think about the words of a famous preacher or author. I think about what Anita would say. Ayan, napakaganda, no? Si Anita ay isang simpleng tao. Hindi na natin siya nakilala, hindi natin kilala, no? Hindi kumbaga wala tayong naging pagkakataon para siya ay makasama. Pero yung kanyang buhay ay naging makabuluhan sa mga taong nakasalamuhan niya.
itong si Anita, no, bagamat siya ay tahimik, hindi siya significant person, hindi siya isang artista o hindi siya isang taong sikat, pero may mga tao na na-inspire sa kanya, no, sa kanyang buhay dahil sa quietness at sa simpleng pagtulong, simpleng paggawa o sa mga simpleng action na nagpapakita ng kanyang pag-ibig at concern sa kanyang kapwa. Many of us, like Anita, ordinary people, no, living ordinary lives. Our names will never be in the news and we won't have monuments built in our honor. But a life lived with faith in Jesus is never ordinary. Yan, no? Some of the people listed in Hebrew 11 were not named. No? They walked the path of obscurity and did not receive the reward promised to them in this life. Yet, because they obeyed God, their faith wasn't in vain. God used their lives in ways that went beyond their lack of notoriety. Ayan. Katulad ni Anita, no, marami pa na mga tao na namuhay dito sa lupa o namumuhay dito sa lupa katulad natin, no. Hindi naman tayo sikat na tao, pero yung paggamit natin ng ating buhay o yung ating buhay na nananatiling nananampalataya, gumagawa ng paraan na makatulong, makapag-encourage sa ating kapwa, no? Ito ay hindi ordinary life. Yan. So, kaya yung title natin na No Such Thing as Ordinary. Ang isang Kristiyano na namumuhay ng tuwid sa ating Panginoong Diyos is not an ordinary person, no? Sa paningin ng Panginoon, siya ay special at maraming plano ang Panginoong Diyos sa buhay niya. So, if you feel discouraged about seeing ordinary state of your life, remember that a life lived by faith in God has an impact throughout eternity. Yan. Even if we're ordinary, we can have an extraordinary faith. Napakaganda, no? Napakagandang paalala sa bawat isa sa atin. Naalala ko tuloy, no, yung nung nagpunta kami sa Nueva Ecija, binanggit ni Uncle Willie, no, yung lolo namin, si Eugenio Tangunan. Tapos sabi ni Pastor Eugene, sino po si Eugenio? Yan yung lolo namin. Sabi ko, Eugenio yung pangalan. Kasi, di ba sa Tagalog, Eugenio, sa English, Eugene. Yan. Tapos sabi ko, naalala ko tuloy, no, nung mga huling, yung last na gabi na nagkukwentuhan kami ni Mami bago siya pumanaw, nakita ko, ginugol ko yung pangalan ng lolo namin, yung si Pastor Eugenio Tangunan. So ginugol ko siya, tignan ko kung lilitaw yung kanyang pangalan sa Google. Tapos ang dami lumitaw na mga pangalan. Tapos meron pa akong mga nakita doon na halos kapangalan din talaga ng lolo ko, Eugenio Tangunan din, Eugenio Tangunan, pastor din, pero yun nga lang, pagka dinidescribe, pastor siya ng ibang sect, no? So sabi ko, hindi ito si lolo, no, Mami, hindi ito si lolo, no? Sabi niya, hindi yan, kasi sabi niya, pinsan yan, sabi niya, ni lolo mo, marami sila na Eugenio, 7. Imagine mo, no? 7, puro Eugenio Tangunan. So, paano mo nga naman makikilala yun, no? Puro 7 na Eugenio Tangunan. So, sa dami ng mga binabasa ko doon, puro mga kamag-anak or mga pinsan ng lolo ko, uncle ng lolo ko, kasi mga magkakapangalan sila, Eugenio Tangunan. Tapos, nakita ko din doon finally, nakita ko yung lolo ko. Kasi nakalagay doon na naging pastor sa Makatbong. Ayun, hindi ko yun makakalimutan kasi nung mga bata kami, pagka summer, nag-a-attend kami ng BVS doon sa Makatbong, kung saan yung church doon siya assigned. Na-assign kasi yung lolo namin noon sa Makatbong, no, bilang resident pastor doon. Tapos, so doon nakita ko, ito siya, Mami, no? So doon sa pagkukwentuhan namin, na-realize ko na hindi mo na makilala dahil sa dami ng Eugenio Tangunan,
na lahat sila mga naging pastor, lahat sila naglingkod. Hindi mo basta makilala kung sino talaga doon yung hinahanap mo na Eugenio Tangunan. Pero ang nakakatuwa, lahat sila naglingkod sa ating Panginoon Diyos. Kaya lahat sila, ang kanilang buhay ay mahalaga. Ang kanilang yung life nila, yung effort nila is not in vain, no? Yung hindi man sila nakilala ng maraming tao, at sa ngayon nga, no, ang hirap mo nang kilalanin kung sino sa kanila yung Eugenio hahanapin mo. Pero yun yung napakaganda, lahat sila ay lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So sa ating buhay, no, hindi man tayo maging ganun kasikat, pero basta ginawa natin yung ating best para paglingkuran ng ating Panginoon Diyos, tayo ay mahalaga sa kanyang paningin. So muli, a blessed morning po sa bawat isa. Bago tayo magtapos, tayo ay umuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli sa napakagandang mga salita mo na aming narinig sa umagang ito, sa iyong paalaala, Panginoon, na ang buhay ng iyong mga anak na siyang patuloy na naglilingkod sa iyo ay special at hindi ordinary, Panginoon, sa iyong paningin. Maraming salamat, Panginoon, dahil kami ay special sa iyo, Panginoon, at meron kang special plan sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo pong gamitin ang aming buhay, patuloy mo kaming bigyan ng kalakasan, physical, karunungan, at matibay na pananampalataya, Panginoon, na siyang aming gagamitin para patuloy kaming makapag-share ng iyong salita at ipakita, Panginoon, ang iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa. At Ama, patuloy mo po nawa kami laging gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. Muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Muli, a blessed morning po. At mainit na talaga, summer. Ayan, basa pa yung buhok ko. So, mag-ingat tayo sa ano ba yun? Sa heat wave ba yun na tinatawag nila. So, lagi tayo uminom ng water, and huwag tayong lalabas ng tanghali. Yan. O hanggang 2 o'clock. Yan. Doon lang tayo sa loob. So muli, a blessed morning po, and see you later sa ating evening devotion. Sa pangunguna pa rin ni Pastor Junior. Ayan. God bless.